hanggang sa unti-unti, tinaas ng Panginoon, unti-unti na po niya akong ginamit sa iba't ibang area ng buhay ko. No, unti-unti kong naisuko ng totoo ang aking buhay sa Kanya. Okay? Kaya gusto ko intindihin natin mga kapatid ko, kung ano man ang available na resources mo ngayon, ano man yung kaya mo lang ngayon, hindi siya nag-expect po sa atin ng malaki. Okay? Hindi natin kinakailangan na gawin mo ito, kinakailangan maging ganito ka muna. Ang sabi ng Panginoon, you act now. Amen? Okay? You act now. Sinabi mo sa'yo, katabi mo kanina, sumunod tayo, sabihin mo ngayon, gumawa na tayo. Gawa na tayo. Okay? This is the reasons why Noah got saved. Okay? So, masasabi ko po sa inyo, listen, ito na po ang advice ko sa inyo. My advice is this. Let's get busy building the ark, okay? Let us all get busy building the ark. Okay, makiisa tayo. Okay, wag nating isipin na sila leader lang, sila pastor lang. No. Lahat tayo ay dapat makasama sa pagbuo ng arko na yan. Okay? Ang una, dapat mong gawin by what? Paano ka makikisa sa pagbuo ng arko na yan? By acting according to God's word. Kumilos na tayo, gumawa na tayo, sumunod na tayo. Katulad po na sinasabi ko kanina kay Noah, hindi meron akong bagay na hindi ko pa nasasabi sa inyo. Sabi nga po nung isa nabasa kong libro, alam ko kasi minsan kasi makakaranas tayo ng ng mga sa pagsunod natin sa Panginoon, nakakaranas tayo ng mga 'di ba, mapapahiya ka. Mga bagay na hindi mo gusto maririnig mo. Sabihin niya sa'yo, minsan i-reject ka nila. Minsan sirangkaw ang bibigay nila sa'yo, hindi ka nila papansinin. O para nakikipag-usap lang ikaw sa hangin. O kaya naman kinakausap mo sila, tumatagos yung kanilang mata sa likod mo. Okay, parang wala kang kausap. Okay, abutan natin lahat yan. Pero ulitin ko, hindi yan hihigit sa dinanas ni Noah. Alam niyo kung bakit? Sino ba naman ang hindi madidismaya? 100 taon ako nagpe-preach, wala ako na-convert kung hindi pamilya ko lang. Hindi ba naisip yun? 100 taon akong nag-preach, pero walang sumunod sa akin. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung babasahin po niyo yung mga nakaano, hindi ko na nilagay dito, kung babasahin niyo, sabi ng salita ng Diyos, pinagtatawanan siya. He was ridiculed. Inalaska siya. Paano ba naman? Sino ba? Hindi mo naman naalaskay nga naman. Gumawa siya ng malaking barko, malayo sa dagat. Hindi lang malayo sa dagat, nasa ibabaw pa ng burol. Sa ibabaw ng bundok. I mean, aanhin mo yung malaking barko na sa ibabaw ng bundok. Ano yan? Monumento? And then you're speaking about gugunawin na ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng bagyo at ulan. Hindi pa nga nakakaranas ng ambon eh. Okay? He was ridiculed. Nagpipreach siya, and walang ma-convert. At alam po ninyo mga kapatid ko, kung ikaw ay nadidismaya, nagpapagamit ka sa Panginoon, nadidismaya ka sa nangyayari sa ministry mo, nadidismaya ka dahil yung mga sinesharean mo, nangungonte, o walang nakikinig, o nauubos lang yung pera mo sa pagpunta-punta sa mga Bible study na yan. Nadidismaya ka. Ang sasabihin ko po sa inyo, alalahanin niyo si Noah. At least may mga taong nakikinig sa iyo. At least may mga taong maaari iba sinasabi ng kaibigan mo, sinasabi na sisiraan ka na ng ulo, pero at least may iba naman na naniniwala sa iyo. Nakikinig sa iyo sa mga sinasabi mong katotohanan. Tama po ba? Si Noah nga wala eh. Ang naniwala lang sa kanya yung mga anak niya, tsaka yung mga asawa ng anak niya, tsaka asawa niya. At saka dagdag mo na yung mga unggoy, sama mo na yung mga dyan, yung mga aso, mga pusa. Yun ang mga niniwala sa kayo, sumama sa kayo, mga elepante. Yun. Ayun ang mga kanyang converts. Are you here? Kung ikaw ay nadidismaya sa ministry mo ngayon, o ayaw mo magpagamit kasi marami ka ng mga naranasan noon kung bakit ayaw mo magpagamit sa Panginoon, ulitin ko, wala sa kalingkingan ng dinanas ni Noah ang kahihiyan na dinadanas mo ngayon. So it's about time to act according to God's word. Amen? Amen. Be firm,
And be immovable in your faith. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah.